Mabuhay mga ka-likemates! Hangad namin ay paalam sa Pilipinas at sa buong mundo ang kahalagahan ng kultura at sining ng Pilipinas sa ating buhay. Ako po si Pink Rose, ang inyong host sa segment na Pamana Exploring Filipino Legacy with Pink Rose of Philippine Heritage Society at kasama ang aking host na si Direk Nathan. Hi, Pink Rose. Magandang hapon. Magandang hapon. Ayun, napakarami nating aabangan sa ating programa. At nakaka-excite, Pink Rose, ang mga nakakasama nating mga Filipino culture and arts influencers na magbabahagi sa atin ng kanilang kaalaman, ang mga istorya at ang kultura at sining ng mga Pilipino. Diba? Oo, totoo. At alam mo, Direk Nathan, Yes. ang makakasama natin ngayong hapon ay nanggaling pa sa Tibog, Cotabato. Ang layo. Oo, diba? Nasa Mindanao yun, di ba, Pink Rose? Natural. Ayun. Tingnan natin sa mapa. At magandang hapon. Ang ating panauhin ngayon ay walang iba kundi si Ginoong Jared Lloyd Palmehar ng Timog, Cotabato. Magandang hapon po. Yukimol po, Ma'am Rose at saka Direk Nathan. Ano po yung Kimol? Ito po yung salitang Tiboli na ibig sabihin doon ay magandang hapon. So magandang hapon rin dyan. Yukimor. Ayan, yung pala ang Yukimor. Ayan. Sino po ba si Jared Lloyd Palmehar? Well, actually, si Jared Lloyd Palmehar ay isang designer na tubong South Cotabato or itong tinatawag namin na Timog Cotabato sa malapit sa Jensan, no. Isa po akong cultural advocate at saka isa akong culture-based designer na kung saan ang most of my creation are galing talaga sa aming katutubo. Ang Timog Cotabato po ay binubuo ng mga katutubo tulad ng Tiboli at saka meron po tayong mga Blaan at saka mga Ubo-Manubo. So, ito po yung mga katutubo na kung saan ito po yung mga tao na kinoconcentrate ko na tinutulungan na naaayon sa kanilang kultura. So tatlo pala. Yeah, we have 3. Oh. Ano ang Co-Lab Gallery? Okay, magandang tanong yan, Ma'am Rose, no? Kasi ang Collab Gallery po, ito po ay pinatayo namin ng anak ko na babae na isa ring alagad ng sining. So ang Collab Gallery po ay ito ang parang isang hub na kung saan ang lahat ng mga produkto ng mga katutubo ay nilalagay namin doon at tinutulungan namin sila na para maipalaganap kung ano ang merong kultura at tradisyon kami. So ang konsentrasyon po ng Collab Gallery ay siya po yung port or yung daungan ng mga produkto ng mga katutubo na galing sa Timog Cotabato. Ayun. Ano naman po, Ginoong Jared, ang mga naka-exhibit sa gallery na ito? Okay. Tulad po nito, itong mga dala ko, tulad po ng mga dala ko na ito, ang mga naka-exhibit po doon ay ang mga gawa ng mga katutubo. Tulad po ng mga tradisyon namin. Ang ganda niya. Oo, tulad po ng mga tinalak na tinatawag namin. O yung Tinalak po ito. this is the tinalak or yung mga tabi ng mga Blaan. So, lahat po ng mga produkto nila ay doon mo makikita sa gallery na yon. Jared, ito, diba? Weave. Natural product siya, diba? So, Pink Rose, ito medyo expensive sa atin. Kasi, it's done by hand. Nga, ganda-ganda niya. Tsaka ang kintab-kintab niya. Yeah. Okay, ito po ang tinatawag namin na tinalak. Ang tinalak. So, ang tinalak po ay ginagawa po ito ng mga katutubong Tiboli
sa loob ng 3 at hanggang 6 na buwan. Tagal. Yeah, ganun po katagal. So kasi po bago po ginagawa ito, marami pong kumbaga marami po tayong tinatawag na mga belief na ginagawa muna bago gawin ito, tulad ng ang mga kababaihan po ay bawal makisipin sa kanilang mga asawa. At Bakit also, naman po? yeah, kasi po ito po yung tinatawag namin na tradisyon na hindi po mabubuo yung panaginip namin kung once na nakipag-talik ka sa yung asawa. Oo. Kasi nakikita ko minsan, pare-pareho ba sila lang? Okay, O iisa lang? magandang tanong yan, Direk. Ang tinalak po, kaya nga ang mga katutubong Tiboli at saka mga katutubong Blaan, sila po ang tinatawag namin na they have this 1,000 of dreams. So kahit gaano kadami ng tinalak or tabi na ginagawa namin, wala pong katulad yan. Kaya kahit may 1,000 ka na koleksyon ng tinalak, nag-iisa lang po yan. Dahil yung mga weaver po na gumagawa niyan, kahit sila po ay hindi nila kayang iulit. So ito po yun yung ng tinalak. So kapag mayroon ka mga ganito, like for example, may 6 na metros ka, 6 na metros lang po talaga yun. Gaano katagal po ginagawa ito? Ang pinakamababa po is 3 months to 6 months. Ganon katagal. 45 years in the making. Yeah. But marami po tayong misconception, Ma'am Rose, na like for example, sinasabi nila, meron ako mga pink na tinalak. Ay, gusto ko yun. Oo. Kaya laging hindi po namin pwedeng tawagin na tinalak yun. Yun ang tinatawag namin na ikat lang. Oo. Kasi ang tinalak talaga namin is nabubuo lang yan ng 3 kulay. Ito po yung hulo o yung red or yung black at saka yung white. Oh. So 3 color lang So po yan. kaya pala, malimit ako nakakakita, etong color na to lang. So ito yung traditional talaga na happy ng Ngayon pala nahawakan ng malambot siya. Yeah, oo. Depende po kasi yun kasi bago po sa ginagawa yun, kinukuha muna namin ang pinaka-finest o pinakamagandang hibla ng abaka. Made of, ano ba siya? Ito po yung tinatawag namin na abaka. So, kung sa scientificong tawag pa, ito yung tinatawag namin na Musa textilis ni or yung abaka. Or yung Manila hemp. Ayan. Yun. Ito naman tong mga to, yung mga dala mo ngayon. Ito, mga kasuot. Ang ganda-ganda nga ni Ma'am Rose. Ito yung tinatawag namin na kigal. Ang kigal po ay tinatawag namin na blouse kung sa atin pa. Kigal. Oo. So marami po kaming klase ng kigal na ginagamit, no? Ito yung tinatawag namin na kigal ni Sif. So yung ni Sif is tinatawag namin na embroidery. Kita natin. No, ayan. So, embroidered siya pala. So embroidered talaga siya. So ito matagal din ginagawa namin ito. Festive siya. Oo. Yung Ito kulay. kay Ma'am Rose naman, itong suot niya, itong tinatawag namin na kigal na pang prinsesa talaga to. Ito yung tinatawag namin na kigal plagan. Oo, yun. At saka marami kasi kaming klase. At saka ang nagsusuot nito ay talaga ang mga totoong Tiboli talaga. Oo. Ito talaga yung pang-araw-araw namin na damit doon. Oh. Jared? Iniisa-isa talaga yan, direct. So talagang time consuming talaga yon. Kaya nga sinasabi ko kapag May ibig sabihin daw. Yeah, lahat-lahat. po. Oo. Like for example, ito yung tinatawag namin na mga tao Cebu or ang mga tao. So this one, ito yung mga nila. Like for example, ito yung mga shields. Ito yung mga tinatawag namin na mga bundok. So yung kagal namin is nandoon yung kwento, no? Kasi diyan din ay napapanaginipan din ng mga gumagawa. So hindi siya basta-basta na ginagawa lang na hindi bukal sa yung loob. Halimbawa po, magbo-volunteer ako, nagagawa ako ng ganito, mag-aaral ako. So kailangan mag-stay po ako na matagal sa inyo. Malamang Ma'am Rose kasi hindi kasi madalian ang pag-aaral ng mga ganyan. Although maraming ng mga ibang tao na gusto mag-aral ng ganyan, pero kasi iba pa rin. Hindi po ba siya cross-stitch? Cross-stitch pa rin siya. This is Okay. cross-stitch pa rin. Oh. Yeah, oo. Nabasa ko ata, Jared, na may mga ibig sabihin ito. Tapos, nananaginip sila. Yeah, oo. Especially po, like for example, like the tinalak, lahat po ng nakaprinta dyan is galing sa panaginip. Ayun.
So, hindi, at saka ayan. ito pa yung kagandahan yon. Kasi kapag napanaginipan ng isang buwi or ng isang babae, ang tatawag namin doon is ang mga babaeng tiboli, kapag ginawa nila yan, kailangan tapusin or else yung sumpa na magkakasakit sila or may mangyayari, yung curse sa kanilang buhay is mangyayari kapag hindi nila tinapos yung kanilang palagay. Nakakatakot naman pala. Ayoko na Kaya- mag-aral. Kaya ganyan ka-special sa amin, ganito kasagrado yung tinalak at saka yung mga gamit natin. Ito naman, Jared, kamukha ng suot ni Pink Rose. Ano ba Mhm. ibig sabihin nito? Okay. Ito naman, itong tinatawag namin na SWAT hinafak. What po? Oo, SWAT hinafak or SWAT kuyo. Kuyo is made of wood. Kaya tinatawag namin na wooden comb. Totoo po, Oo. napakabigat po talaga. Oo, kasi gawa talaga to kamay talagang gumawa nito, Ma'am Rose. Kasi, Eto kahoy, I mean This is made of bamboo. bamboo. This is made of bamboo. Bamboo. At saka bunga ng kahoy talaga to. very interesting. Oo. Kaya ito ang nagsusuot naman ng mga ganito are yung mga babae talaga na medyo angat sa buhay. Oo. So talagang bagay na bagay kay Ma'am Rose ito. Oo. Kasi ito talaga is para sa kanila. So, itong mga to, makikita sa collab. Yeah, oo, lahat ng mga designs na mga ganito is makikita talaga sa collab. So, makikita namin ba ito sa Facebook? Yeah, oo, makikita ito sa page ng Collab Gallery. Pwede naman umorder yung mga taga Manila. Pwede po, as long as gagamitin lang po nila sa tamang pamamaraan ng pagsusuot. May bawal po ba? Bawal po ito siya na kung saan mo ilagay. Like, for example, gawin mong embellishment or mga ganon-ganon. So, bawal talaga yun. Ay, parang may narinig akong ganyan. Oo. Kaya, Yung last time na kinukwento ko sa'yo, Pink Rose, na sinuot niya yung nilalagay sa mata pag... oo, parang ganon. Oo. So, bawal talagang yun. totoo na hindi talaga pwede. Hindi talaga. Basta-basta lang gumamit ng ating art ng ating mga ninuno. Ayun. Kailangan masinop ka. Yeah. So, kailangan talaga na. Oo, yun kailangan talaga. I-research mo muna kung paano siya talaga sinusuot. Tulad ng yung mga belt namin, yung tinatawag namin na hilot. So, hilot. So, yung belt namin na maraming... Ang pantalon nyo pala is Oo. may design din. Oo, ito rin. Ginagawa din namin ito. Ito naman, sinusuot lang namin kapag may mga special okasyon. Ang Dreamweavers po, yun din ang gumagawa nito. Kasi yung mga Dreamweavers po, marami po silang klase. Like for example, may Dreamweavers po tayo na gumagawa lang ng mga tinalak. May Dreamweavers po tayo na ang ginagawa nila is dikagal. Pero most of the time, yung mga artisans po natin na mga tiboli is gumagawa sila buhok. Ang sinusuportahan po namin ng collab po is ito po yung mga tinatawag natin na katutubo. Oo. So, ang mga katutubo na lalo na nasa Timog Tabat. So, yun nga ang like for example, ang mga manubo, they are very expert sa paggawa ng mga baskets. Ayun, Jared, sa totoo na, di ba? Sinusuportahan mo. Bakit mo, ano ba ang sa inyo, magtulak na bakit mo gusto suportahan itong mga Dreamweavers, na mga gumagawa ng iyong sa toko kataba? Siguro talagang ipinanganak ako doon. Kasi doon ako pinanganak eh. So, I know the place. Alam ko kung ano ang mga katutubong yun. At saka, kailangan talaga nila na mga tulong tulad namin or tulad nyo na para maipa din namin yung kung anong kultura na meron kami doon. Nako, Pink Rose ako. Love na love ko talaga. People of Mindanao. Kasi Ay. nakapunta ka na ba sa Mindanao? Pink Rose. Sinabi ko nga sa kanya, aniyahan niya ako. Ano naman? We'll try to do that. Hanggang hanggang Davao lang ako. Ang ganda. Malapit na yun. Oo, malapit na. 4 oras. Oo. You can go there sa 4 oras. In behalf po ng pamana, ako po ay nagpapasalamat kay Ma'am Rose at saka kay Direk Nathan sa pag-anyaya sa akin sa ganitong klase. Minsan lang kasi nangyayari ito sa mga buhay namin, lalo na sa malayo kaming lugar, no? Ako po ay nag-anyaya sa inyo na minsan you have to visit. You have to visit sa mga tao doon sa amin, sa Timog Cotabato or Lake Cebu. At doon makikita nyo talaga ang totoong kultura. Totoong kultura na hindi siya edited. Totoong kultura na talagang ginagawa namin at totoong kultura na talagang sinusuot namin at nakikita nyo sa pang-araw-araw na
Ayun, di ba? Subukan mo kaya ito isuot direct Nathan. Oo nga, balita, mabigat. Dahil baka mag-step tech na ako mamaya. Pero maganda siya. Ako biro mo, mula dun sa kapatagan, bababa sila sa papanik, tapos bababa. Nakaganito sila. At saka nag-iisa lang yan, Ma'am Rose. Nag-iisa lang yung SWAT na yan is nag-iisa lang. Oo. Yun. So, nag-iisa ako. Oh, yeah. Maraming salamat, Ginoong Jared, sa pagpapaunlak mo sa aming paanyaya dito sa Pamana. At sana mapanood ng mga taga-Timog Cotabato ang programa naming ito. Maraming salamat po sa ating mga manonood at salamat din sa aming direktor na si John Cruz. Huwag niyo pong kalimutan na i-follow kami sa aming mga social media accounts na Miss Pink Rose sa TikTok at VV Vlogs at sa Philippine Heritage Society at ang Mabuhay Digital Network. Lagi po kayong manood sa aming segment na Pamana dito sa programang Circle of Influencers tuwing Sabado 1:30 ng hapon sa Live TV God's Channel of Blessings. At bago tayo magpaalam, Direk Nathan, magpasalamat muna tayo sa kinaroroonan natin ngayon, ang Marangyang Manila Hotel. Maraming salamat, Manila Hotel. At syempre, kailangan din naman natin magpasalamat sa ating mga sponsors. Pamana, Exploring Filipino Legacy with Pink Rose of Philippine Heritage Society would like to thank the following. Fashion designer Lito Perez, hair and makeup artist Odi Bermejo, J. Kappa Cakes, Joel Manikis, Studio 7. Special thanks to the Philippine Heritage Society. At Pink Rose, lagi natin tatandaan, Sa ating pantanaw sa nakaraan, matutunan natin kung papaano itama ang kinabukasan. tama. So, paalam! Paalam!